gabay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Simula na naman ng isang kwento ng kababalaghan. Huwag nating hayaang alipinin tayo ng isang ambisyon, sapagkat maaari itong magtulak sa atin na gumawa ng karumal-dumal. Matupad lamang ang pinakanananais ng ating buktot na pag-iisip. Pasensya na, Mateo. Wala pa akong pambayad ngayon. Donata, hindi ako nagpunta rito sa restaurant mo para maninyaw. Ha? Anong ibig mo sabihin? Gusto ko lang ipatikim dito sa kaibigan kong si Franco ang specialty ng inyong restaurant. Ganun ba? Sige. Oo. Maupo lang kayo at ipaluluto ko na sa aking cook. Salamat, Donata. Teka. Para namumukhaan ko siya. Si Franco. Negosyante rin siya. Maaring nangutang ka na sa kanyang kumpanya. Hindi mo lang naalala. Kumpanya? Nagpapautang ka, sir? Oo, Donata. Mababa interes. Baka gusto mo umutang. Sa ibang panahon, may utang ba akong dapat bayaran? Basta kung kakailanganin mo ng dagdag na puhunan, narito lang ako, ha? Alam ni Mateo kung saan ako matatagpuan. Opo, sir. Salamat naman. Sige po, ipaluluto ko na sa aking cook ang inyong order. Sinigang na ulo ng salmon. Yun. Na maanghang, ang sabaw, at maraming gulay. Yun. Natatakam na ako, Mateo. Mukhang maganda nga sa restaurant na ito. Hindi lang service ang maganda, pati mga tauhan dito nata. Mukhang madalas ka rito, ha? Hindi naman. Sabihin na lang natin, isa ito sa mga restaurant na pinapayagan kong mamili sa aking grocery na lista o utang. May utang ka sa akin pero nagpapautang ka rin. Hindi ko maintindihan.
Paano ka nga makababayad sa akin kung ang iyong paninda ay pinahuutang mo rin? Maliit na sakripisyo para makuha ko ang simpatya ng mga tao. Ang iyong ambisyon. Hindi ito nawawala sa isip ko, Franco. Isang araw, magiging mayor ako ng bayang ito. May matagal na akong proposal sa iyo. Buburahin ko ang lahat ng utang mo sa akin. Tutulungan pa kita sa kampanya, kapalit ng isang bagay. Madali lang naman. Bakit pinaghihintay mo pa ako? Hindi ko hawak ang puso ng anak ko, Franco. Huwag na siyang hiligin mo. Babayaran kita. Isang araw makababayad din ako sa iyo. Sinisiguro ko yan. Naku, Ana! Narito na naman si Sir Franco. Inaabangan na naman niya tayo. Anong tayo? Ikaw lang, no? Patay na patay talaga sa yung matandang yun. Ana, ihatid ko na kayong pauwi. Sir Franco, maglalakad na lang kami ni Alma. Malapit na ritong bahay namin. Alma, pwede ba? Bigyan mo kami ng 1 minuto para makapag-usap? Pero... Alma, huwag kang aalis. Alma, may utang sa akin ng magulang mo. Ana, 1 minuto lang naman eh. Pero... Doon lang ako ha, doon sa may poste. Babalik rin agad ako. Pakiusap, Sir Franco. Desidido po ako magmadre. Wala sa isip ko ang pag-aasawa. Malaki ang pagkakautang sa akin ng iyong ama. Maaari ko siyang ipapatay. Isang pitik lang ng aking mga daliri, kikilo sa mga tauhan ko. Magbabayad si Papa. Iyon ang pangako niya sa akin. Kung makababayad siya, tatanggapin ko. Kung hindi, ikaw ang kapalit. At kapag hindi ka pumayag, buhay ng iyong ama ang mawawala. Mateo, talagang ginigipit tayo ni Franco. Papa, umalis na lang tayo rito. Hindi pwede, Ana. Malaki na ang investment ko rito. Oo, investment mo para magbagaling sa mga taga rito. Ilang taga-restaurant na ba pinautang mo ng mga alak at dilata at hindi mo sinisingil? Kasi gusto mong makuha ang pabor buhat sa kanila. Gusto mong hingi ng boto nila sa gagawin mong pagtakbo bilang mayor. Walang masama sa aking ambisyon. At kapag nahalal ako, higit pa sa pinautang kong mababawi ko, lalawak ang impluwensya ko. Kikilalanin ako ng mga tao. Yun lang ba ang mahalaga sa'yo? Ang maging sikat ka? Ang kilalaning ka? Pero sa pag-abot mo ng mga pangarap mo, masasakripisyo ang buhay ng anak mo. Papa, nagbanta siya. Kapag hindi ako pumayag, papatayin ka niya. Hindi niya gagawin yun, anak. Hawak ko rin siya sa leg. Kapag nakakita siya ng maraming salapi, kalilimutan niya ang kanyang banta. Pero wala nga tayong pambayad sa utang mo sa kanya. Anong salapi ang sinasabi mo dyan? Gagawa ako ng paraan, Karen. Hindi natin ipakakasal si Ana sa kanya. Hindi ako ganun kadesperado. Mas malaki ang pangarap ko para kay Ana. Hindi lang si Franco lalaki. May higit pang karapat dapat sa anak natin. Papa, magmamadre ako. Ayoko pong... Kalimutan mong kalokohang pangarap na yan, Ana. Ihahanap kita ng mapapangasawa. Yung makapagbibigay sa iyo ng higit na magandang estado sa buhay. Yung higit na magdaragdag ng bango sa aking pangalan. At hindi yun si Franco. Papa, ayoko Susunod pong... ka sa akin, Ana. Mateo! Susunod kayo sa akin. Dahil naplano ko na ang lahat. Magiging mayor ako ng bayang ito. At yon ang mangyayari. Maglalayas ka? Saan ka naman pupunta? Baka lalo kong mapahamak yan. Hindi ko gustong plano ni Papa. Ako nga rin, hindi ko gusto eh. Pero ayoko naman sumang-ayon sa plano mo, yung maglayas. Anong gagawin ko, Alma? Ayoko mag-asawa. Ayoko sa plano ni Papa. Wala pa naman siyang nahahanap na ipapakasal sa'yo eh. O di tuloy mo lang muna yung pag-aaral mo. Tsaka na natin problemahin kung andyan na yung napili niya para sa'yo. Natatakot ako. Iba na si Papa. Parang
na-obsess siya sa pagiging mayor. Hindi na niya iniisip ang damdamin namin ni Mama. Iba na si Papa. Hindi na siyang papa ko na mapagmahal at maalalahanin. Oh, Donata. May bakante pa akong 2 kwarto sa pinauupahan kong dormitoryo. Magaling, Mateo. Kung ganun, sa iyo ko papupuntahin bukas ang magkapatid na bababa galing sa minahan. At galing sa binahan? Oo. Nakalimutan mo na ba? Tuwing 2 buwan, bumababa sila para umuwi sa kanilang pamilya. Pero bago yon, ibinebenta nila ang batong hiyas na nahuhukay nila mula sa minahan. Malamang may kayamanang nahukay ang magkapatid na sinasabi mo. Maaari. Pero madalas naman, sapat lang sa pangangailangan ng pamilya nila ang napapagbentahan ng mga batong hiyas na nahuhukay nila. At naniniwala ka roon, Donata? Bakit naman hindi? Kung nakahukay sila ng tunay na kayamanan, bakit balik pa rin sila ng balik sa minahan? Kung sapat ang nahukay nilang batong hiyas, siguradong magninegosyo na ang mga minero at mamumuhay na parang milyonaryo. Diyan ka mali, Donata. Paulit-ulit sila pumapalik. Hindi dahil kulang, kundi may kayamanan silang pinapalikan at unti-unting hinuhukay. Mateo, hindi ba tama ako? Siguro nga'y tama ka, Donata. Sige, papuntahin mo na lang sa akin. Bibigyan ko ng kwartong paupahan. Maaring ang mas kailangan niya ang tulong natin. Dahil sa hirap na dinaranas nila sa minahan, hindi biro ang araw. Gabing pagtiktik ng bato at putik para lang makahanap ng batong hiyas na mapakikinabangan. Romy, hatiin natin ang mga ginto. Mabuti pa nga. Para ano man ang mangyari, magkahiwalay man tayo sa pagbiyahe pag-uwi, tiyak na may makapagdadala ng ginto sa ating pamilya. Tama ka. Oh, ito. Bilisan mong kilos. Baka bumalik na si Aling Donata. Ang laki ng mga piraso ng ginto. Tol, yayaman na tayo ng gusto. Oo, Romy. Hindi na natin kailangan bumalik sa minahan. Magiging buhay-hari na tayo. Oo, ayan. Naitago ko na yung bahagi ko. Narito na sa bag ko. Ako rin, Romy. Ito, medyo mabigat pero kaya ko pa namang buhatin. Hindi ito dapat mawaglit sa akin. O kaya mawalay. Oo, iingatan natin ito. Ayos. Eduardo, Romy, naihanap po na kayo ng kwartong mauupahan. Salamat po, Aling Donata. Saan po ba? Sa paupahang dormitoryo ni Mateo. Mabuti po. Minsan na ako nang upahan doon. Mabait po si Mang Mateo. Kung ganun, Eduardo, tayo na. Malapit ng dumilim eh. Kailangan nating makapagpahinga bago tayo bumiyahe bukas. Pauwi sa ating bayan. Uminom muna tayo bago kayo magpahinga. Nako, Mang Mateo, nakakahiya naman ho eh. Hindi. Ganito talaga rito. Lahat welcome na welcome sa aking dormitoryo. Ako, hindi ako tatanggi. Bihira ang alak sa minahan. Sabik na ako makatikim niyan. Kung ganoon, maupo ka na. Uubusin natin ito. Talaga? Mahal ang alak na yan. Marami ako nito. Ako ang supplier nito sa hilera ng restaurant sa kalyeng ito. Mayaman ka pa lang talaga, Mang Mateo. Huwag ka maingay. Marami ako negosyo. Pero marami ring utang. Pero huwag natin pag-usapan ang mga utang ko. Gusto ko kwentuhan niyo ako sa buhay niyo. Sa binahan. Lantol naman. Ligay natin dito. Sasalilan pa kita, Eduardo. Tama na. Lasing na ako, Mang Mateo eh.
Tignan mo nga itong kapatid ko. Dito na nakatulog sa kalasingan. Lasing na rin ako eh. Ano ba naman yung mga bag ninyo? Bakit hindi nyo mabitiwan? Ito ba? Huwag kang maiingay Importante ito. Buhay namin to. Buhay? Oo. Pag nawala ang laman ng bag na ito, patay kami. Bakit naman? Gusto mong malaman? Sige. Ipakikita ko sa iyo. Pero, huwag mong sasabihin kahit kanino Ayan, Bang Mateo. Oh. Nakikita mo? Kumikinang. Ilang piraso ng bato na tinaginto. Eduardo. Hindi mo ba nakikita? Ginto. Ginto itong nasa bag ko. Oh. Mayaman na kami ni Romy. At hindi na kami babalik sa minahan. Hindi na. Pagkatapos ng mayaman na kami. Hindi ka na talaga makababalik kahit saan. Saan ka ba galing, Mateo? Hindi ka rito natulog kagabi. Nagatid ako ng anak sa restaurant ni Donata. Napainom ako at nakatulog pala ako sa aking kinauupuan. Ginising lang ako ni Donata. Kaya hindi ako nakauwi. Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso? At yung bag na dala mo, ano ba yan? Wala ito. Sige na. Ay, naku. Liligo muna ako. May hangover ako at amoy sigarilyo. Akin na yung bag mo. Dadaling ko na sa kwarto natin. Hindi. Ako na bahala rito. Sige na. Ipaghain mo na ako ng almusal. Mateo? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Wala. Para kasi ngayon ko lang nakita ang bag na yan Hindi mo lang natatandaan, Karen. Pero matagal ko na itong ginagamit. Sige na. Maliligo lang ako ng mabilis at mag-almusal na ako. Sige. Pero yung tungkol kay Ana? Saka na natin pag-usapan si Ana. Ang mahalaga, may solusyon na ako sa ating mga problema. Sabi ni Mama, nagtataka siya sa mga kilos ni Papa. Bakit? Ano na naman ang nangyari sa papa mo? Umuwi raw kanina. May dalang bag na parang mabigat ang laman. Tapos sigurado raw si Mama na noon lang niya nakita ang bag na yun. Ay baka bumili ng bagong bag yung papa mo. Hindi naman yun nakapagtataka. Nakapagtataka yun. Ano? Kasi tuwing may kailangan si Papa, si Mama ang inuutusan niya. Pati nga pagde-deliver ng mga order mula sa grocery, si Mama ang inuutusan niya. Delivery boy nga lang ang nagdadala. Pero si Mama laging sinasabihan ni Papa, gawin mo ito, puntahan mo yan, bilhin mo ito, sabihin mo ito kay ganon, ibili mo ako ng ganito, i-order mo ako ng ganyan. Ganon ba? Oo, Alma. Nag-aalala na talaga kami kay Papa. Masyado siya naghahanda sa darating na eleksyon. Paano ko nagawa na niya ang lahat? Nakalikom siya ng sapat na pera para sa kampanya. Pero paano kung sa bandang huli, hindi siyang iboto ng taga rito? Uy, huwag mong problemahin yan. Sa tingin ko, mas dapat ka mag-alala tungkol kay Sir Franco at sa banta ng papa mo na ipakakasal ka sa gusto niyang lalaki. Isa pa yan. Pero yung lagi kong sinasabi sa'yo, hindi solusyon ang paglalayas, ha? Makakaisip din tayo ng paraan para malusutan mo yung plano ng papa mo. Pero friend, pakiusap. Huwag kang maglalayas. Paanong wala? Hindi basta aalis si Eduardo na hindi ako kasama. Pero wala rin siya sa kwarto niya. Dapat nga magalit ako dahil hindi siya nagbayad ng upa. Ang mga gamit niya, nasa kwarto ba niya? Yung bag na itim. Tig-iisa kami ng bag na itim. Naiwan ba sa kwarto niya? Walang gamit doon. Maliban sa jacket na ito. Jacket nga yan ng kapatid ko. Pero sir,
Hindi aalis si Eduardo na hindi ako kasama. Hindi ko nga alam kung saan siya nagpunta. Pagising ko, kayo agad ang pinuntahan ko. Dahil tumuloy pa ako sa restaurant ni Donata kaninang madaling araw. At nakatulog ako sa kalasingan. Umaga na nang makauwi ako. At dito ko nalamang bakante ang kwarto na dapat tutulugan ni Eduardo. Itong jacket lang na ito ang nakita ko sa kama. Pero saan nagpunta si Eduardo? Hindi ko alam. Siguro bumili ng pagkain. Hindi siya alis na hindi ako kasama. Kahit saan kami magpunta, lagi kami magkasama. Kahit bibili lang siya ng sigarilyo, ipinagpapaalam niya pa sa akin. Hindi ho ito ugali ng kapatid ko eh. Sir, may nangyari sa kanya. Kailangang hanapin ko siya. Hindi nagawi rito sa restaurant si Eduardo. Matapos niyang sumama kay Mateo, hindi pa siya bumabalik rito. Isa pa, ang alam ko, ngayong umaga ang alis ninyo patungong Kabayanan. Hindi ba? Oo nga, Aling Donata. Pero nawawala si Eduardo. Hindi ko siya makita. At hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi mo na lang, Romy. Baka bumili lang ng pagkain. Masama ang kutob ko. Hindi ugali ni Kuya na lumakad na hindi nagsasabi sa akin. Ha? May nangyari ho sa kanya. Alam kong may nangyari sa kapatid ko. Saan galing ang maraming perang ito? Sabihin natin kumita ako ng komisyon sa isang balawak na lupaing naibenta ko. At bakit hindi ko nabalita ang nag-ahente ka sa isang lupain? Hindi ko kailangan sabihin sa iyo ang lahat ng ginagawa ko, Franco. Magkaibigan tayo, Mateo. Pero hindi tayo nagkakasundo sa maraming bagay. Lalo na ang tungkol sa anak kong si Ana. Alam mo, buburahin ko ang lahat ng utang mo. Mapasa akin lang si Ana. Umiling ka na ng kahit na ano, Franco. Huwag lang ang anak ko. Madali akong kausap, Mateo. Total, eto na sa harap ko ang pambayad mo sa naging utang mo sa akin. Quits na tayo. Hindi na natin pag-uusapan si Ana. Hindi na rin natin uungkatin ang utang mo. Tapos na yon, bayad ka na. Mabuti kung gano'n. Tutulungan mo na ako. Tutulungan paano? Itutuloy ko ang pagtakbo ko bilang mayor. At gusto ko, ikaw ang maging campaign manager ko. Sigurado ka? Mahusay ka sa taktika, Franco. Basta ang biling ko lang, labas dito si Ana. Kung mapasagot ko siya at pumayag pakasal sa akin sa maayos na paraan, hindi ka ko kontra? Franco, sinabi ko na sa'yo. Tatanggapin ko ang alok mong maging campaign manager ako. Walang bayad. Total naman magkaibigan tayo eh. Pero payagan mo naman akong ligawan ng maayos si Ana. Pero Franco, payagan mo ko o sisirain ko ang pangangampanya mo. ano yun? Anong ano yun, Papa? Hindi mo ba narinig? Tunog ng maliit na bell. Yung ikinakabit sa bag. Wala akong naririnig. Ay, mabuti pa. Magpahinga ka na. Ako nang tatapos ng paggupit ng iyong campaign posters. Siguro nga pagod lang ako. Sige anak, magpapahinga muna ako ha. Pero kapag dumating si Franco, gisingin mo ko. Ayokong mapag-isa kayong dalawa. Opo, Papa. Ang kuliling. Narinig ko na naman. Hindi kita patatahimikin. Ha? Eduardo? Nasaan ka? Tinig mo lang ang narinig ko. Ilalantad kita. Paanong ilalantad? Hindi mo ko kayang sirain. Hindi ka nila paniniwalaan. Ilalantad kita. Ilalantad kita. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Panaginip. Napanaginipan ko si Eduardo. Pero hindi yun pwedeng magkatotoo.
Wala na siyang magagawa. Nasa akin na ang mga ginto. Papa, ito pong tubig. Ano po ba na panaginipan niyo? Namumutla ka. Salamat. Salamat, anak. Wala. Nakatatakot. Hindi ko maintindihan. Basta pagising ko, takot na takot ako. Puyat ka kasi ng puyat. Binabangungot ka na sa pagod. Papa, magagalit niya si Mama. Nasaan pala mama mo? Pinuntahan niya yung mga kababaihang nag-volunteer para mamahagi ng polyetos. Buti. Buti naman. Nasa sala na si Sir Franco. Hinihintay ka. Sige, pupuntahan ko na siya. Papa, okay ka na? Oo, anak. Pumasok ka na sa eskwelahan. Kaya ko ng sarili ko. Papa, nagpaalam si Sir Franco. Nagpaalam na paano? Liligawan raw po niya ako. Kung hindi raw niya ako makuha sa sindak, susuyuin niya ako. Hayaan mo siya. Basta ako masusunod kung kanino ka pakakasal. Papa, kailan mo ako papayagang magmadre? Hindi, Ana. Papa? Magiging bahagi ka ng aking political career. Susunod ka sa yapa ko. Kaya ang mapapangasawa mo ay isa ring politiko. At ako ang magpapasya kung sino. Susunod ka sa akin, Ana. Dahil alam kong ito ang makabubuti sa'yo. Tumuloy ka, Romy. Halika. Maupo ka. Naiintindihan ko ang iyong pagdadalamhati. Sa ngayon, kahit hawak ko ang iyong kamay, hindi ko makita sa aking balintataw ang kinaroroonan ng kapatid mo. Pero kung may sasama mo ko sa huling lugar na pinuntahan ninyo, maaari ko maramdaman ang espiritu niya roon. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Oo. Pwede ko masabi kung patay na siya o kung may nangyaring masama sa kanya. Hindi ko rin alam, Alma. Hindi sinasabi sa amin ni Papa kung saan galing ang perang nilulusta niya sa kampanyang ito. Ang balita sa barangay namin, namudmod siya ng pera nung nag-birthday yung isang bata sa barangay. Dumalo siya at nagbigay nga ng mga pera. Gusto niya talaga makuha ang boto ng mga tao. Pero maraming pera yun. Sa campaign materials na lang, malaki na yung nagagastos ng papa mo. At alam ko rin nabayaran niya na ang malaki niyang pagkakautang kay Sir Franco. Kaya naghinay-hinay ngayon sa pananakot sa akin yung matanda. At siya rin ang campaign manager ng papa mo. Minsan, niisip ko, sana wag manalo si Papa para itigil na niya ang kaibangan niya. Pero anong malay natin? Baka kung manalo siya, ma-realize niya na mahirap pala yung pagiging mayor at magising siya sa kahibangan niya. Maaring maging matino siyang mayor. Ewan ko, Alma. Para na ako masisiraan ng bait sa ginagawang ito ni Papa. Kapag hindi ako nakatagal, isang araw, lalayas na ako talaga. Basta ka naman pupunta. May pupuntahan na ako, Alma. May kausap na ako. Ano? Humingi na ako ng payo sa kanya at payag siyang kupkupin ako doon. Congratulations! Salamat. Maraming salamat sa boto ninyo. Salamat sa boto nyo. Asahan yung tapat na paglilingkod ni Mateo. Binabati kita, Mayor Mateo. Salamat. Teka, taga rito ka ba? Hindi. Pero gusto pa rin kitang batiin. Ang kanyang mga mata, ang kanyang titig, parang tumatagos sa aking kaluluwa. Tayo na, Mateo. Kailangan makita mo na ang iyong opisina. Hanggang sa muli, Mayor Mateo. Tayo na. Maraming politiko ang naghihintay sa iyo sa mayor's office.
Makinig ka, Romy. Ha? May kinalaman ng taong yon sa nangyari sa kuya mo. Ho? Kung ano ang ginawa niya, hindi ko pa makita. Hindi sapat na nahawakan ko ang kamay niya kanina. Kulang ang panahon, kulang ang oras. Alam ko ang iniisip mo. Maaaring ninakaw ni Mateo ang ginto na nasa bag ng kuya mo. Maaari nga. Pero mapatutunayan ko lamang ito kung makakausap ko siya ng matagal. Sanaya. Bigyan mo ako ng dahilan, ng pagkakataon para magawa ko yon. Ha? Ano yun? Alin ang ano? Narinig mo yung kuliling? Ha? Wala naman akong naririnig. Meron ako narinig. Oh, nawalang bigla yung tunog ng mga kuliling. Hindi kaya dahil sa mga palawit niyang bag mo? Hindi Franco. Walang kuliling sa mga palawit nitong bag ko. Baka naman imahinasyon mo lahat. Siguro nga. Pero matagal pa ba pakikipag-usap ni Mateo sa mga politiko? Kailangan maghintay tayo rito sa labas. Confidential ang meeting. Bakit? Para saan ba yun? Tsaka tungkol saan? Sa ikaunlad ng kanyang political career. Kailangan sumapi siya sa isang political party. Franco, nababaon lalo ang pagkataon niya sa politika. Hindi na namin ito gusto. Pero itong pangarap ni Mateo, hindi ka ba natutuwa? Siya na ang mayor ng bayang ito. Oo, siya na ang mayor. Kaso nawala na rin siya ng panahon sa amin. Karen, isipin mo na lang. Oras lang niya ang nawala sa inyo. Pero mapapasa inyo na ngayon ang lahat ng luho sa buhay na naisin nyo. Hindi ko kailangan ng luho, Franco. Ang gusto ko lang sana mabalik sa dati yung buhay namin. Tahimik. Walang kung sino-sinong tao na lagi naghahanap kay Mateo at higit sa lahat, kasabay namin siyang kumain palagi. Kasama namin siya palagi dito sa bahay ni Ana. Hindi katulad ngayon. Kung hindi ko siya puntahan dito sa munisipyo, hindi ko siya makakausap ng personal. Ang jacket na ito? Ito lang kamo ang naiwan ni Eduardo nung bigla siyang nawala? Oo, Sanaya. Yan lang ang jacket na yan. Ang naiwan ni Kuya. Akin na. Yayakapin ko. Bakit kailangang yakapin? Para mas maging malakas ang dating sa akin ng mga pahiwatig. Heto. Eduardo, magparamdam ka sa akin. Kausapin mo ako. Saan galing ang hangin? Narito siya, ang iyong kapatid. Eduardo? Kuya Eduardo? Tulungan niyo ako. Bakit kailangan mo ng tulong? Nakakausap mo si Eduardo? Humihingi siya ng tulong. Nasaan siya? Itanong mo kung nasaan siya. At anong nangyari sa kanya? Eduardo, nag-aalala si Romy. Narinig mo siya, hindi ba? Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? Hustisya. Kailangan ko ng hustisya. Ang mga kuliling. Nakasabit yun sa bag ni Kuya. Yun ang mga tunog ng kuliling sa bag niya. Kailangan niya ng hustisya. Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Bakit naririnig ko mga kuliling? Pero si Kuya hindi. Wala na. Hindi ko na siya nararamdaman. Ha? Hindi niya sinagot ang mga tanong ko. Pero nagdurusa siya, Romy. Sanaya. Humihingi siya ng katarungan sa sinapit niya. Nasaan si Mayor? Kailangan ko siya makausap. Romy, pasensya na talaga. Hindi na siya ganun kadaling kausapin. Kailangan mo ng appointment. Aling Karen,
Siya ang huling kasama ni Kuya bago nawala ang kapatid ko. May gusto lang akong itanong sa kanya. Romy, gusto kitang tulungan. Pero si Franco nag-aayos ng kanya appointments. Kahit ako, Romy, kailangan kong maghintay sa munisipyo para makausap lang ang sarili kong asawa. Aling Karen, Pasensya na talaga. gusto ko hong malaman nyo. Humingi na ho ako ng tulong sa isang may kakayahang makipag-usap sa isang kaluluwa. Sa isang taong patay na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Duda po akong patay na si Kuya. Kaya naghanap po ako ng taong makakatulong sa paghanap sa kanya para mailibing ho siya ng maayos. Hihingi ka ng pampalibing kay Mateo? Hindi po. Kung ganun, ay ano, Romy? Ayon po sa taong nilapitan ko, ayon kay Sanaya, may kinalaman ho si Mayor sa pagkawala ng kapatid ko. Nagsisinungaling ka, Aling Donata. Sa pagkakahawak ko sa kamay mo, nakikita ko yung aura. Maitim ito. Nangangahulog ang nagsisinungaling ka. Pero... Binayaran ka ni Mayor Mateo para magsinungaling? Oo. Ipasasara niya ang restaurant ko kapag umamin ako. Umaming ano? Tungkol saan? Yung gabing sinabi niyang pumunta siya rito at nakatulog sa kalasingan. Hindi yun totoo. At ano ang totoo? Binayaran niya ako. Sabi niya, hindi na niya sisingilin ang mga pagkakautang ko sa lahat ng alak na in-order ko. At bibigyan pa niya ako ng pera. Basta sumang-ayon lang ako sa sasabihin niya kay Mrs. Karen. Na ano? Nalasing siya rito sa restaurant ko. Nakatulog sa upuan at umaga na nagising. Pero bakit kailangan niya mag-imbento ng kasinungalingan at kasabwatin ka? Hindi ko alam. Maniwala kayo sa akin. Yan ang hindi ko na talaga alam. Bakit hindi mo sinasabi sa akin to, Franco? Alin? Yung tungkol sa minerong nawawala? Oo. Hindi na kailangan. Karaniwan na sa bayang ito ang pagdating at bigla ang pag-alis ng mga minero. Pero si Eduardo, ayon sa kapatid niya si Romy, nangupahan sa ating dormitoryo bago ito nawala. So, anong kinalaman natin dyan? Ako wala. Dahil hindi ko nakita si Eduardo at Romy. Si Mateo ang nagpatuloy sa kanila sa dormitoryo. Gano'n naman pala eh. Huwag mo na masyadong isipin yun. Hindi pwede ipagwalang bahala ko, Franco. Umamin na sa akin si Donata. Ha? Umamin na paano? Nagsinungaling siya nang umayon siyang nanggaling nga si Mateo sa kanilang restaurant nung umagang nawala si Eduardo. At ano naman ang pinatunayan nito sa'yo, Karen? Ha? Oh, come on. Huwag mong guluhin ang isip mo sa isang pangkaraniwang minero. Hindi siya karaniwang minero, Franco. Dahil nung gabing nawala siya, may dala siya mga batong hiyas, mga ginto sa kanyang bag. At nakapagtataka ang biglang pagkakaroon ni Mateo ng maraming pera. May alam ka ba rito? May kinalaman ka ba rito, Franco? Si Mateo ang susi. Yun ang paulit-ulit kong nararamdaman na ipinahihiwatig ni Eduardo. Sumang-ayon si Eduardo. Ang tunog ng kuliling. Siya yun. Narito ang kapatid ko. Pwede ko ba siyang makausap? Pwede na ba, Sanaya? Mas naniniwala ka ba kay Donata? Okay, Romy? O sa Sanaya na yon? Kisa sa akin asawa mo? Anong malay mo? Kung silang tatlo ang nagsabuatan para hut-hutan tayo. Hindi ko gustong paniwalaan sila, Mateo. Pero paano mo ipaliliwanag ang biglang pagkakaroon mo ng maraming pera? Gayong baong ka sa utang kay Franco. At nabayaran ko na si Franco. Yun na nga eh! Yun na nga! Paano ka nakabayad? Natustusan mo pa ang kampanya mo sa eleksyon. Napakaraming pera na gastos mo at inilabas mo. Saan galing ang lahat ng perang yun?
Bakit mo ba pinoproblema yan, Karen? Ang mahalaga, mayor na ako. Nakapwesto na ako. Tuloy-tuloy na ang pag-asenso natin. Mateo, ikaw lang ang may gusto nito. Ikaw lang ang nangarap nito. Pero para sa inyo ito ni Ana. At si Ana, naitanong mo na ba sa anak mo kung anong nararamdaman ng ating anak? Sigurado masaya siya. Mabibili na niya ang lahat ng gusto niya. Hindi lahat ay luho at pera. Mateo, ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang gusto namin makasama. Magkasama tayo ngayon, Karen. May oras ako ngayon para sa'yo. Huwag na natin itong sayangin sa pagtatalo. Asawa mo ko. Pamilya mo kami ni Ana. Bakit ba para mo lang kaming constituent ko ituring? Kailangan pa namin maghintay para makausap ka. Karen, iba na ang kalagayan ko ngayon. Mayor na ako. At marami akong dapat asikasuhin. Bayan mo Huwag mo na akong paikutin, Mateo. Oh. Ibalik natin kay Eduardo ang pag-uusap na ito. Hanggang ngayon nawawala si Eduardo. At hindi maganda ang kutob ni Romy tungkol sa iyo. Ayoko maniwala may kinalaman ka sa pagkawala ni Eduardo. Kaya gusto kong sabihin mo sa akin na totoo. Ano talaga ang nangyari? Nasaan si Eduardo? At saan galing yung napakaraming pera na nilulustay mo ngayon? Hindi ko na kaya, Mama. Tawarin mo ako. Kailangan ko nitong gawin. Pero paano ako, Ana? Iiwan mo lang ba ako mag-isa? Maaari niyo po akong dalawin sa kumbento. Pero Ana! Ito lang ang naisip kong paraan para lubusan ko matakasan si Sir Franco. Alam ko hindi niya ako titigilan hanggat nakikita niya ako rito sa bahay. Pero anak... Ma, sana maunawaan mo ako. Mahal kita. Pero hindi ko na kaya mga nangyayari sa pamilya natin. Hindi ako natatahimik. Gabi-gabi kong iniiyakan na malaking pagbabago ni Papa. Iba na siya. Malayong-malayo na sa dati kong ama na mapagmahal, maalalahanin, at inuunang kapakanan natin bago ang sarili niya. Oh, narinig ko na naman ang kuliling. Anong kuliling? Wala naman akong naririnig. Hindi kita patatahimikin. Oh, anong ginagawa mo rito? Patay ka na! Hindi pa ako patay. Pero ikaw, papatayin ko sa pamamagitan ng iyong konsensya. Hindi! Umalis ka sa harap ko! Mateo, ano ba nangyayari sa'yo? Franco, narito siya. Ayaw niya akong patahimikin. Sino? Si Eduardo! Wala naman ako nakikita. Pati yung kuliling na sinasabi mo, hindi ko naman naririnig. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Umalis ka na rito! Okay. Hindi rin lang tayo nagkakaintindihan. Babalik na lang ako. Eduardo, umalis ka na! Mateo. Patay ka na! Patay ka na! Ano bang nangyayari sa'yo? Tigilan mo na ito. Kapag narinig ka ng mga staff mo rito sa munisipyo, iisipin nilang nababaliw ka. Masisira ka sa mga tao. Tama na yan. Itigil mo na kung ano yung pinagsasabi mo. Bakit naririto na naman kayo? Hindi ba sinabi ko na sa inyong hindi makikipag-usap si Mayor sa inyo? Sir Franco, huli na ito. Gusto ko lang pong magkaroon ng katahimikan tungkol ho sa pagkawala ng kuya ko. Hindi pwede. Sir Franco, tumingin ka sa aking mga mata. Bakit? Sa akala mo ba mapapasunod mo ko sa iyong mahika? Hindi mahika, Sir Franco. Panaghoy ng konsensya. Sige na. Tumuloy na kayo. Wala naman siyang kausap ngayon eh. Sanaya. Salamat. Tayo na, Romy. Paano kayo nakapasok dito? Kailangan sabihin mo sa amin ang totoo. Anong totoo pa ang gusto niyong malaman? Nasaan ang kapatid ko?
Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong alam kay Eduardo. Nag-aaksaya lang kayo ng oras. Ako na, Romy. Lumabas na kayo dito. Mayor, hayaan mong kamayan kita bago kami magpaalam. Sige. Salamat sa pagbisita pero marami pa... Oh. Ang kanyang mga mata. Hindi ako makatanggi sa titig niya. Ngayon, Mayor, sasabihin mo sa akin ng totoo. Ang totoo? Nasaan si Eduardo? Ano ang talagang nangyari sa kanya? Oh, ang kuliling. Ang malilit na kuliling. Narinig ko na naman. Sabihin mo sa kanila. Aminin mo ang ginawa mo sa akin. Oo! Aminin ko na. Sasabihin ko na kung ano ang totoong nangyayari. Nakita ko ang mga batong hiyas sa kanyang bag. Mga ginto. Makababayad na ako sa mga utang ko. May pera na ako para sa kampanya. Lalo kami yayaman ni Karen. At pagkatapos? Lasing na noon si Eduardo. Niyaya ko siyang pumunta kami sa tabing ilog. Sabi ko, magpalamig tayo. Ibabad natin ang ating mga paa sa ilog. At dahil lasing na siya, payag na lang siya ng payag sa lahat ng sabihin ko. Pero hindi pa rin niya binibitiwan ng bag ng mga batong hiyas. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Shh! Mawawala ang epekto ng hipnotismo. Tumahimik ka, Romy. Pero gusto kong malaman kung nasaan si Eduardo. Mateo, ano ang sumunod na nangyari? Tinangka ko ng agawin ang bag. Pero nanlaban siya. Hindi. Akin lang ang bag. Pinaghirapan namin ito ni Romy. Ito ang katuparan ng aming pangarap. Mas kailangan ko mga batong hiyas. Kaya pasensya na, Eduardo. Ngayon, sisiguruhin ko na wala nang makatatagpo sa katawan mo. Iuhulog kita sa malapit na balon. Akin na mga batong hiyas. Yayaman ako. Pinatay ko si Eduardo. Iniulog ko ang katawan niya sa balon. Akin lang ang manghiyas. Akin ang mga ginto. Hayop ka! Demonyo ka! Pinatay mo ang kapatid ko! Romy. Ang mga kuliling, hindi ako pinatatahimik. Ang palawit na kuliling sa bag ni Eduardo. Paulit-ulit kong naririnig. Tama na! Ayoko nang marinig ang mga kuliling. Patahimikin niyo na ako! Oo, patahimikin niyo na ako! Inaamin ko! Pinatay ko si Eduardo! Pinatay ko siya para matupad ang aking ambisyon! Ako nga ang pumatay sa kanya! Sa pag-amin ni Mateo, habang buhay na siyang makukulong sa ginawa niyang krimen. Samantala, natagpuan nga sa balon ang labi ni Eduardo. Inilibing nila ito sa mas maayos na lugar. Malagim
katapusan sa isang minerong nangarap ng maayos na buhay. Ngunit kapalit naman, walang katapusang pagturusa para kay